isa po sa atin at salamat sa Panginoon because tayo po ay pinayayaan ng isang napakagandang simbahan kung saan ay twice, ibig sabihin ay doble yung service po natin. Ibig sabihin ay advance, lumalago ang mga Kristiyano because alam naman po natin, no? Mga simbahan ngayon ay nagmamadali na. Kasi yung kaninang mensahe na ating napakinggan kaninang umaga ay hindi lamang po yun para makita po natin kung anong klase ng simbahan. But it is a warning. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang mga simbahan ay ayaw mamatay. Dahil ang simbahan, katulad din po yan ng tao, no? Ipinapanganak, nabubuhay, and then they die. So, ganun din po ang simbahan. That's why, sinulatan niya po si John para ang simbahan naman, sinulatan ni John, to remind them, no? Kapag hindi sila nakinig at hindi nagsisi, ay mamamatay ang simbahan. Kaya, yun po yung purpose ng Lord. That's why, kaya sinulatan po niya ang 7 simbahan para hindi sila mamatay. Okay, so tonight ay ating pinag-aaralan po ang Book of Exodus. Ito po ay meron po tayong exposition about the Book of Exodus. Kaya ipagpatuloy po natin in chapter 8. It is galing po tayo ng chapter 6 regarding po sa ating pinag-aaralan. Tonight ay ating pag-aaralan about the Satan's bargain, no? Kasi si Pero ay meron din siyang bargain bago pakawalan ang mga Hudyo during that time. No? There are 4 dealings or bargain na inaalok ang si Moises bago pakawalan ang mga taong to. Ganun din po si Satanas ay may mga bargaining din, no? You can be a Christian but iwanan mo or wag mo munang aalisin ang mga bagay nito. Sometimes ganun po tayo mga Christian. Ganun din po ang mga ibang Kristiyano, no? So ating bubuksan muli ang ating text in Exodus. Bagamat ito po ay nabasa na po, ay tonight ay babasahin po naman natin ng Tagalog para maintindihan po natin ng gusto ang ibig sabihin po ng ating text kanina. No? So, basahin po natin sa wikang Tagalog, right? Verse 8 ng chapter 8 verse 1. Right? Wait lang, hanapin ko muna siya. Alright, so verse 8, chapter 8. Okay. Right, Exodus chapter 8. Ayaw lumabas sa akin. Oh, ayaw lumabas sa aking electronic Bible. About chapter 8. And verse. No? Pakibasa na lang sa Tagalog kung meron kayo Tagalog. Exodo Kabanatang 8, talata 1, 25 hanggang 32. At sinalita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumao ng aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi,
yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. At sinabi ni Moises, hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihain ang mga kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, iyahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanyang iniutos sa amin. At sinabi ni Faraon, aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy idaing ninyo ako. At sinabi ni Moises, narito iiwan kita at ang aking idadalangin sa Panginoon na ang mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Faraon, na huwag na di payaunin ang bayan upang mag-ain sa Panginoon. At iniwan ni Moises si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at inialis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan, na walang natira kahit isa. At pinapagmatigas ding muli ni Faraon ang kanyang puso, at hindi pinayaon ang bayang Israel. Okay, tayo po yung manalangin. Salamat po Diyos sa salita mo na aming napakinggan. Kaya niyo po o Diyos na ang mga bagay kung ito ay maintindihan po namin sa tulong po ng banal na Espiritu. Purihin niyo po Diyos ang aming puso sa mga pangako ng salita mo na nagbibigay po sa amin o Diyos. Patuloy na ikaw ay aming mapaglingkuran at patuloy o Diyos na ikaw po ay aming purihin sa iyong kakakilangan. Salamat po ito pagdalayan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Now, in continuation sa ating exposition about the book of Exodus, we know that Moises, ginamit po siya ng Panginoon to speak, pero para kausapin po siya, dumating yung pagkakataon na siya po ay pinadala going to Egypt para kausapin po si Pero regarding sa mga Jew, mga tao ng ating Panginoon. That's why alam naman po natin na si Pero ay talagang inalipin po niya ang mga taong ito. And that's why God wanted to free them, no? Kaya inutusan po niya si Moises para kausapin po ang taong ito. But when the time Pharaoh refused, ayaw niyang pakawalan ang mga tao to, alam naman po natin, ang ginawa po ng Diyos ay nagpadala po siya ng judgment upon Pharaoh at sa lahat ng mga tao na nandoon at merong 10 tawag nito, devastating na parusa para sa kanila. During the time na sila po ay nararanasan po nila yung salot na ipinadala ng Diyos sa bayan ng Israel, dumating yung pagkakataon na si Pero ay nais niyang pakawalan ang mga taong to, right? But for that, ay sige, pagkakawalan po ito, kaya lang meron dapat tayong pag-uusapan. No? Ibig sabihin, may terms na sinasabi ang Pero po ito. So, nag-offer po siya at least 4 na terms na dapat masunod po yun para ang mga taong Israel ay mapakawalan ng Pero. No? So, ibig sabihin, there is a compromise. Bago sila lumabas sa bansang Egypt ay, teka muna, no? Kailangan magkaroon tayo ng kasunduan. Ayan po yung sinasabi ni Pero kay Moises. Alam ni Pero na ang Diyos na ang nag-utos para pakawalan ang mga taong to. But before that, sabi niya kay Moises, let's make a deal. No? Mag-usap muna tayo at magkaroon tayo ng kasunduan.
So, he wants, no? Gusto po niya na merong palitan. Okay? Gusto pero ito sa pangako ng Diyos sa mga Hudyo na tao, itong mga taga-Israel, ay gustong i-downgrade ni Pero. Kaya sa gabi pong ito, ay tignan po natin, no? Kung bakit ganun na lang ang ginagawa ni Pero about these people, samantalang utos na ng Diyos na sila ay pakawalan. Kaya tignan po natin kung paano maging may parehas sa buhay ng isang Kristiyano. Alam naman po natin na ang Biblia ay gumagamit sometimes ng many symbols or types, right? Sometimes ay na-interpret ng mga magagaling na tagapagturo about these things kung saan ay inahalin tulad po nila. Now, tingnan po natin, no? Pharaoh is a classic type of the devil. Isang klase daw ng demonyo si Pharaoh. While Egypt is a type of the world. Okay? And Israel is a type of the church. Church which those represented as saved by grace. Ito yung mga tao, kaya tinawag na simbahan because nandito yung mga tao na iniligtas ng biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, the time na tayo po ay na-convict about our sins at kinilala po natin si Kristo na tagapagligtas at tayo po ay iniligtas, then God called us to lead the world. So, ibig lang sabihin, kapag nagsabi ka na ikaw ay Kristiyano, dapat umalis ka sa dati mong kinalalagyan at umalis ka sa dati mong master at umalis ka sa likuran ng yung dating pinaglilingkuran, which the devil. Diba? Tayo noon yung po yun. But, napakadali kung ating titignan, no? Napakadali na ito po ay umalis sa sinasabi, sa panawagan po ng Diyos. Kaya sometimes it's hard, no? Parang ayaw po natin talikuran ang sanlibutan. Okay? That's why sometimes we make a deal. Sige, bukas linggo ay Kristiyano muna ako. So pupunta ako ng simbahan. And yet, kailangan babalik ako sa dati. Kasi sometimes ganun po tayo. No? So makikita po natin, there is a bargain kung saan ay inaalok ng demonyo sa mga Kristiyano. That's why my fellow Christians, tandaan po natin, the moment that you are saved, God wants you. No? Ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayo po ay patungo sa isang buhay na pinagpapala at tayo po ay punong-puno ng kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. No? Ibig sabihin, ayaw niyang mananatili ka sa iyong kalalagayan. No? But sometimes, ay ang demonyo nga talagang nakikipag-bargain sa isang Kristiyano. Okay, pwede kang maging Kristiyano, but please, no? Iwanan mo muna yung mga dapat mong iwanan. Kaya ito po yung offer ni Pero kay Moises, right? Sabi ko nga kanina, okay, there is a clear picture of compromises Satan will offer to trap us as a Christians. Okay? So, sometimes, ang demonyo always making a deal o tawag nito, compromise para ang Kristiyano ay hindi makaalis. Right? Kaya minsan, nakikita po natin, ay mga Kristiyano, bakit sa tagal-tagal na ng panahon, ay ganun din po, until now, ay ganun po
pa rin siya. No? Kaya tonight ay matutunan po natin ang katotohanan po ito. Okay? As we desire to trade, ibig lang sabihin, magpakatotoo po tayo bilang mga Kristiyano. Kung ano yung ino-offer ng sanlibutan, dapat alisin po natin. Now, pag-aralan po natin yung apat na offer po ni Pero kay Moises. No? Number 1 is in verse 25 hanggang verse 27 sa text po natin. No? Offer number 1 or tawag ito bargain. No? Imagine, nakipag-bargain si Pero. Alam niya naman na ang Diyos na ang nag-utos para pakawalan ng mga taong ito. Pero, ka muna Moises. No? Mag-usap muna tayo. Okay? Bago ko pakawalan sila, magkaroon muna tayo ng kasunduan. Kaya, number 1 deal na sinabi po ni Pero dito sa text natin ay, why don't you just sacrifice here? Bakit? Alis pa kayo. Pupunta pa kayo sa isang lugar na hindi nyo naman sigurado. Bakit hindi na lang kayo manatili dito? No? Bakit ayaw nyo dito? Nandito na kayo sa magandang lugar. No? Kaya Moises, tika muna. Magkaroon muna tayo ng kasunduan. Okay? You can serve your God, but you don't have to leave Egypt. Pwede kang maglingkod at manatili ka sa lugar na to. You can serve your Lord and you can do it here. Ibig sabihin, ba't pa kayo aalis? Dito na lang kayo sa Egypt. No? So, sometimes, this deal ay ino-offer din po sa lahat ng mga believer. No? Sometimes, ito rin po yung inaalok ng demonyo sa lahat ng mga Kristiyano. Sometimes, sabi ng demonyo sa kanila, wait, let's make a deal. No? Go ahead, be a Christian. No? So, if you want to, but don't change your lifestyle. Right? Ganun po, di ba? Okay, pwede kang maging Kristiyano, kaya lang, mananatili pa rin yung lifestyle mo. You can be saved and still be just like everyone else. Pwede mo ipagsigawan na ikaw ay ligtas, kaya lang yung style ng buhay mo ay pananatilihin mo pa rin. Pero si Moises ay hindi siya pumayag. He refused dahil magkaroon ng contradiction. Tingnan po natin kung ano po yung tawag nito, yung reason kung bakit ayaw ni Moises na sila po ay mag-serve or mananatili nila sila doon sa bansang Egypt. There's a big contradiction. Why? Because yung sacrifice na ginagawa nila doon ng mga Hudyo ito, it will be offended to the Egyptians. Diba? Yung sacrifice na ginagawa po nila. Because ang mga Egyptian pong ito, yung mga sinasakripisyo ng mga Hudyo ay offended, magiging offended po sa kanila. Tingnan po natin. Bakit? Kasi yung offer nila na hayop, right, ay sagrado sa mga Ehipto. Yung mga animal sa kanila, sagrado po yun. Okay? Yung baka na ino-offer po ng Hudyong po ito sa Egyptian, it represent na ito po ay kanilang dinidiyos. Dinidiyos po nila, kaya how come na magkakaroon sila ng kalayaan para magbigay ng sakripisyo during the time? Samantalang magiging offend para sa kanila ito. At samantala yung mga hayop na isasakripisyo na, especially yung cow, yung baka, ay kinukonsider po nila as their goddess. Diyos-Diyosan po nila yun sa pangalan Hathor. Yung bull naman ay kinukonsider po nila as God, as Apis. So, ibig sabihin,
kung ang mga Israelites ay mananatili po sila doon at magsasacrifice po sila, this kind of animals, ay malamang sa malamang, there is a big riot at violence sa lugar po yun, right? Magkakaroon talaga dahil, of course, sinasagasaan mo yung kanilang paniniwala at hindi mo binibigyan ng respeto yung kanilang Diyos-Diyosan at malaking away po yan. Kaya, ibig lang sabihin, hindi naiintindihan ng mga taong ito about the worship style of Israelites. Kaya ayaw ni Moises, hindi siya pumayag. So, tandaan po natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ay hindi po tayo pwedeng makisali sa mga bagay kung saan ay hindi nag-please ang Panginoon. Especially sa pag-worship po natin. Ay, lalo na kapag ang Kristiyano talagang naiintindihan po niya ang ibig sabihin ng worship at siya po ay talagang puspos siya ng banal na espiritu, ay hindi po niya maintindihan po yun. Kaya nga sa atin, tayo ay naniniwala na si Kristo ay napapos sa krus, sa kanila, iskandalo po para sa kanila yun, di ba? Iskandalo sa mga tao. It is a foolishness para sa kanila. Pero sa atin, ay alam na po natin na yun yung pamamaraan kaya tayo nakatanggap ng kaligtasan. Kaya that's why tayo mga mananampalataya ay naniniwala po tayo that we worship God in spirit and in truth at hindi po ito naiintindihan ng mga tao. Kaya kapag pinaghalo po natin ay magkakaroon po ng problema. No? So, ngayon, ay talagang dahil ayaw magkagulo, hindi nilang tinutolerate na lang. Kaya there is a tolerance sa mga bagay po yan. Pinapabayaan po na nila. Why? Because hindi po acceptable sa mga tao po ito. Kaya dapat maintindihan natin na hindi dapat natin pinapayagan po ito. Kaya yung mensahe ng cross ay dapat hindi ito dapat itinutolerate because this is a divine message, no? Kung saan ay hindi po naiintindihan ng mga tao at hindi po nila nauunawaan at ayaw nila pakinggan. Kaya kapag ito po ay sinasabi na natin sa sanlibutan about this message, about the message of the cross, ay ayaw nila, no? Nagiging skandaloso sa kanila po yun. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Kaya magkakaroon po ng problema sa buhay po ng isang Kristiyano. Kaya, don't compromise. No? Umalis ka. Kaya yun yung ayaw ni Moises. At ayaw din ni Satan na tayo po bilang mga Kristiyano ay may pangaral din natin si Kristo sa kanila, di ba? Kaya maraming mga problema na tinatahak po natin. Kaya dapat talaga ay umalis ka. No? Umalis ka sa kung saan ay compromise na sinasabi ni Pharaoh kay Moises. Kaya kung talagang ikaw ay nabubuhay sa pangalan po ni Kristo, then you have to commit to Jesus. Kahit sabihin mo ay offensive po para sa sanlibutan, tandaan po natin, as a Christian, no? Committed po tayo bilang mga Kristiyano. Kaya dapat yung lifestyle po natin dapat ay kaparehas kung saan sinasabi mo na Kristiyano. Kaya dalawa ang reason ni Moises kaya hindi siya pumayag. Pangalawa ay hindi po yun ang utos po ng Diyos. No? Ang ano po yung utos po ng Diyos kay Moises?
Sabi niya, pumunta ka sa Egypt at ilabas mo ang mga taong ito. Ibig sabihin, direct to the point, ang utos po ng Diyos sa kanya. Kaya walang dapat magiging compromise. Ilabas mo whatever it costs. Kaya yun po yung utos ng Diyos sa kanya. So, there is no compromise. The command of the Lord ay dapat ito ang titignan po natin. Okay? Dapat ang Kristiyano ay mapawalay ka sa isang pamumuhay na kasalanan. Ibig sabihin, mapawalay ka sa wicked ways ng tao. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay patuloy na namumuhay sa gawin ng sanlibutan ito, ay there's something wrong. Paano mo naiintindihan ang taong ito na mayroong sinasabing Kristo at kilala niya ang Diyos niya na at lumalakad sa buhay ng sanlibutan ito. Okay? Kaya yun po yung dalawa na kadahilanan kung bakit hindi pumayag. Hindi pwede, pero ang utos sa akin ay pakawalan mo ang mga taong ito. Okay lang. Sabi ko nga, mayroong 4 na bargain na iniwan, na binanggit si Pharaoh. Right? Kaya tandaan po natin, katotohanan, we cannot have God and the world too. No, hindi pwedeng magkasabay po ito. Okay? But again, tandaan po natin, ang demonyo ay pwede mag-offer sa iyo. It's up to you kung ikaw ay, o kung ito ay kukunin mo at tatanggapin mo. Right? Tandaan po natin, we must be aware because maraming tricks ang demonyong po ito. Okay? Maraming pamamaraan para masilo ang mga Kristiyano. Okay? Alam niyo, kung ang mga Israel kung ito ay tinanggap po nila yung offer ni Pharaoh, hindi sila makakarating sa promised land na pinangako ng Diyos. Okay? Kaya kung tayo ay tatanggapin po natin yung deal na sinasabi ng demonyo po sa atin, what do you think? Although alam natin na tayo po, whatever na mangyari ay of course, nakadestin po tayo sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Ibig sabihin, meron po tayong destination kung saan ay langit ang ipinangako ng Diyos. Kaya lang, ang problema, mababawasan. Ibig sabihin, masisira ang ating mga testimonya bilang mga Kristiyano at alam po natin that God will not glorify about sa buhay po natin, sa style po natin. Kung tayo po ay tatanggapin po natin yung bargain na inaalok ng demonyo sa atin. So, ikaw ay nagsasabi na ikaw ay tunay na Kristiyano, so bakit ka pa makikipag-deal sa kaaway? Diba? Kaya ayaw ni Moises because malaking disgrasya kapag ginawa nila po yun. At sa'yo, bilang Kristiyano, malaking disgrasya din ang mangyayari sa'yo. Right? Kaya we have totally disregard that deal na sinasabi ng demonyo po ito. Now, number 2, bargain na inalok ni Pharaoh kay Moises in verse 28 sa ating text. Okay? Why don't you just stay close? Ibig sabihin, pwede kayong lumabas, kaya lang, dyan lang kayo. Tingnan niyo yung offer. Okay? Ibig sabihin, doon lang sa labas ng gate, sige, dyan lang kayo, pero nakapalibot ang mga tao po para sa inyo. Okay? Kaya sabi ng Pharaoh kay Moses,
kung gusto mong humiwalay sa akin o sa amin, ay, pero malayo. Diyan lang. Diyan lang sa tabi-tabi. No? Huwag kang lalayo. Gusto ko, nakikita ko kayo. Sometimes ganito rin ang offer ng kaaway ko sa atin. Okay? Sometimes, ito rin po ang offer sa lahat ng mga maraming Kristiyano. Ay, anong offer sa mga Kristiyano? Okay, Christian, let's make a deal. You go ahead and be a Christian, but don't take too far. No? Don't take too far. Don't be fanatic. No? Ibig sabihin, huwag kang magiging seryosong Kristiyano. No? Tama na yung 50%, 50%. Okay? Huwag kang masyadong magiging fanatic. No? Tama na yung dahan-dahan lang. Okay? Kung baga sa ay huwag mong papakita fully na ikaw ay totoong Kristiyano. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid. Tandaan po natin, Satan will give you as much rope as you want. Ibig sabihin, bibigyan ka pa ni Satanas ng kailangan mo, okay? Para kumapit ka para sa kanya. Okay? Hindi totally na ikaw ay pakakawalan niya. Tandaan po natin, no? Bilang mga Kristiyano, akala po natin nakawala na po tayo sa silo ng tricks ni Satan. No? Ikaw ay mismo ay susundan po niya. No? Why? Because titignan ka or ititesting ka kung talagang ligtas ka or hindi. Okay? Kasi sinasabi mo sa sanlibutan na ikaw ay ligtas. Kaya ito yung magiging taktika ni Satanas para i-try or subukan ka kung talagang ligtas ka. That's why maraming offer ang kalaban sa mga Kristiyano. Why? Because He wants us, no? Na mananatili po tayo sa Kanya. That's why ang Kristiyano talagang naibebenta sila, nagiging sold out sila, kung saan ay naging abomination pa sometimes. Diba? Kaya maraming mga tao nagmamatag sa mga Kristiyano, which is sila po ay natitiso. No? Ganito ba ang Kristiyano? Kapares lang po namin. Ganito ba ang mga nagsasabing ligtas? Why? The same as us. Kaparehas din po natin. Kaya walang maniniwala po sa atin. Because ang gusto lang talaga ng kaaway po sa atin ay mamuhay po tayo na kasama natin ang sanlibutan. Okay? Maaaring you are saved. Okay? But, papaano naman yung style po natin na sinasabi mong ligtas ka? Maaaring sasabihin ni Satanas, don't try to be different. Huwag mong subukan na kakaiba ka sa kanila o kakaiba ka sa mga nakapalibot sa iyo. Okay? Right, you can go Sunday by Sunday. Okay? No? Pwede kang magsimba ng every Sunday, but not more than that. No? Tama na yan. Huwag mo nang dagdagan. Be saved if you want to, but don't talk about Jesus. No? Ligtas ka, pero tama na yan. Don't talk Jesus about your work, about your companion, or whatever. No? Tama na yung ligtas ka. Huwag mo nang babanggitin pa si Kristo sa iyong trabaho, sa eskwelahan. Diba? Ligtas ka, pero don't dress differently. No? Sabihin, huwag mong pakita na ikaw ay ligtas. Okay? Or gawin mo yung mga bagay na katulad ng ginagawa ng sanlibutan. No? Kung gusto mong nasa iyo si Kristo, okay.
sa'yo. Pero huwag kang mamuhay bilang isang Kristiyano. Yun po yung nais na hindi mo yun sa buhay po natin. Huwag kang lalayo lang. Dito ka lang. Okay? Huwag mong tatalikuran. Tandaan po natin, yan po ay katotohanan at alok po yan ng demonyo sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Di ba? Kasi ayaw niya mapiwala. Mapawalay po tayo sa Kanya. Okay? Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoon ay gusto po niya tayo po ay magiging radically different from the world around us. Kaya dapat kaiba po tayo. Kaya dapat hindi malito ang mga tao para sa atin. Dapat meron tayong stand. Meron tayong tinatayuan. Why? Because ang Diyos ay gusto po niya tayo po ay magiging witness para sa kanila. Okay? Magiging witness po tayo para sa Kanya and for His glory. Yan po yung gusto po ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, kung talagang ikaw ay ligtas, if you are saved, you must be get far away from the world. As you can, ibig lang sabihin, pilitin mo. Pilitin mo na ikaw ay mapalayo sa gawin ng sanlibutan. Okay? Be separate. Ibig sabihin, hindi ka yung magiging katulad nila. Huwag kang lalayo o baka mamaya pag magsusuwin ka, ito pwede kasi baka mahawa ako. No? Hindi po yun ang ibig sabihin po niyan. Okay? Ang gusto lang ng Lord natin for His glory ay mamuhay po tayo ayon sa sinasabi natin na tayo po ay Kristiyano. Right? Okay? Actually, yung ginagawa po natin, sometimes ay hindi tayo nandidistinguish ng mga tao because nagiging kaparehas po na tayo ng sanlibutan. Okay? Hindi na ma-identify kung sino po tayo. Right? Kaya ang simbahan, tandaan po natin, kaya nga tayo hindi nagpapalit ng katotohanan na dapat itinuturo ng simbahan. Right? Hindi nga natin pinapalambot yung mga mensahe natin just lang to praise those people, di ba? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos ay sinasabi po natin. Ay, hindi natin pinapalambot yung mga mensahe na dapat marinig po nila. Okay? So, we are trying na ang mga mensahe po natin ay talagang maintindihan po nila at matutunan po nila at marinig po nila ang katotohanan. Okay? Ibig sabihin, ipakita po natin na tayo po ay totoong Kristiyano, totoong simbahan. Ipakita po natin na tayo po ay hindi po tayo namuhay ayon sa dikta ng sanlibutan. At dapat makita po sa atin ang katotohanan at kaliwanagan sa mga bagay na kinakapwiran po natin. Right? Dapat malayo po tayo. Hindi tayo kasi lapit ng sanlibutan. Pangatlo, ito wala po sa text po natin pero nandun po sa chapter 10, verse 7 ng Exodus. Ito yung pangatlong deal ni Pero kay Moises. Exodus chapter 10 verse 7 hanggang verse 11. Babasahin ko po. Right? Verse 7 ng Exodus chapter 10. Verse 7. Okay? Hanggang verse 11. Sabi po dito,
So then the Pharaoh's servant said to him, how long shall this man be as near to us? Let the men go, that they may serve the Lord their God. Do you not yet understand that Egypt is ruined? So Moses and Aaron were brought back to Pharaoh and said to them, go, serve the Lord your God, but which ones are to go? Moses said, we will go with our young and our old. We will go with our sons and daughters, and with our flocks and herds, for we must hold feast to the Lord. But he said to them, the Lord be with you. If ever I let you and your little ones go, look, you have some evil purposes in mind. No, sabi, go the men among you and serve the Lord, for that is what you are asking. And they were driven out from the Pharaoh's presence. Pangatlo na bargain ni Pharaoh ay, why don't you just split your families, no? Gusto ni Pharaoh ay magkakahiwalay po sila. No? Ito yung deal ni Pharaoh kay Moises. No? Sabi po niya, you can take the men and go serve, but leave the rest of family out of it. Iiwanan mo sila. Imagine yung kahilingan po ni Pharaoh kay Moises. Tandaan po natin, ito rin po yung ginagamit na trick o panliling lang sa mga Kristiyano, no? Sa atin. Okay? Maaaring ito yung bargain na sinasabi ni Satan sa bawat isa po sa atin. Right? So, maaaring sinasabi po niya, if you want to live for God, then go ahead. But don't try to change those around you. No? Ibig lang sabihin, okay, no? Pwede kang maniwala sa Diyos, pero huwag mo nang babaguhin. Huwag mo nang akayin ang mga nakapalibot sa iyo. Yung pamilya mo, ibigay mo na lang sa akin. Akin na sila. At bahala ka na. Sometimes, ganun po yun. Okay? Kung hindi po natin naiintindihan, pero ito yung gusto ni Satanas sa mga pamilya po natin. Why? Because he wants a family to be devastated. Diba? Ganyan po ang ginagawa po niya. He wants to destroy it. Gusto niya, ang pamilya mo ay sa impyerno pupunta. Diba? Kaya nga, sometimes, ay hindi po tayo nakapag-evangelize po sa kanila. Kasi yun po yung trick. Yun yung ino-offer sa atin. Ng demonyo. Bahala ka na. Basta, huwag mo nang idamay ang pamilya mo. Iwanan mo sa akin, para sa akin sila. Ayaw ni Satanas na sila po ay maligtas. Okay? Ayaw niya na ikaw bilang Kristiyano ay makontrol mo ang iyong bahay o yung tahanan mo o whatever, sino man na membro ng iyong pamilya. Okay? Gusto ni Satanas, ang pamilya mo ay magiging wild, mapapahamak po sila, gawin nila ang gusto nila. Okay? At ayaw ni Satanas na ikaw ay magiging susi para sila po ay maalis sa kanilang kalalagayan. Gusto ni Satanas na bahala na sila kung ano ang gusto nila. Okay? Pero kung naintindihan po natin po ito, tandaan po natin, mga kapatid, isang malaking responsibilidad natin po ito. Okay? Sometimes, yan po talaga ang alok sa atin ng kaaway. Pinapabayaan po natin ang ating mga pamilya o ating mga mahal sa buhay. Okay? Ayaw ni Satanas ang iyong kapatid na maging Kristiyano. Gusto niya ang iyong mga kapatid ay magiging mapapahamak ang mga taong ito. Okay? Kaya maraming kaguluhan na nangyayari sa buhay ng isang pamilya. Maraming mga pamilya na nag-aaway because of that. Yun po yung desire
At yan po yung inaalok ng ating kaaway. Ayaw niya na ikaw ay maging ilaw ng iyong pamilya o yung sambahay mo. No? Satan wants to divide your family. No? Gusto niyang magkawatak-watak ang ating pamilya. Okay? Ayaw niya po yun. Okay? You can be a believer of God, but the rest ay huwag na, ikaw na lang. Sa akin na sila. Kaya huwag mo nang pilitin. Ha? Ayan po yung offer sa akin. Right? Kaya dapat po natin magiging matalino po tayo. Handaan po natin, bilang Kristiyano, inilagay ka ng Diyos para sa kanila. We have the responsibility to set the example. Okay? Hindi nila responsibilidad kung sino man ang kasama po natin sa pamilya. It is your responsibility to bring them to the church. It is our responsibility to lead our family to the church. Okay? It is an awesome responsibility to take them, no? Para dalhin po sila kung saan makasama po natin sa paglilingkod. Right? Sa mga magulang, responsibility din po natin to train our children para mamuhay po sila kay Kristo. No? But I know, yung ating pagpapagal para sa kanila, darating ang panahon that God will honor your effort. Alam ng Diyos po yun, na nag-i-effort po tayo para sa kanilang kaligtasan. And I know that. No? Dahil hindi po natin kakayanin sa sarili yung ating kinalalagyan ngayon bilang mga Kristiyano ligtas. And that's why we do it ourselves, the best for them. Diba? Kaya nga tayo laging lumulukod sa Diyos para sa kanila. Tapos sasabihin ni Pero, iwanan mo lang. Kayo na lang. Iwanan mo yung mga pamilya mo, akin na lang sila. Yan po yung ayaw. And number 4, no, na bargain. Na inoffer po ni Pero kay Moises. In verse 10, chapter 10, verse 24 to 26. Basahin po natin. Okay. Sabi po dito, then Pharaoh called Moses and said, "Go, serve the Lord. Your little ones also may go with you. Only let your flocks, your herds, remain behind." Okay? Iiwanan daw nila yung kanilang kayamanan. But Moses said, "You must also let us have sacrifices and burnt offerings that we may sacrifice to the Lord our God. Our livestock also must go with us, not a hoof shall be left behind. For we must take of them to serve the Lord our God, and we do not know with what we must serve the Lord until we arrive there." No? Sabi ni Pero Moises, kung gusto mong maglingkod sa Diyos, you can go. Pero iwanan mo yung meron your position. No? Leave them behind. Iwanan mo po dito. Dalhin mo ang sarili mo and you can go. Right? Magagawa mo ang gusto mo. Basta iwanan mo lang yung mga kayamanan mo, yung position mo. Ganun din po tayo mga kapatid. Sometimes this is a trap. Para sa atin. Kaya kung gusto mong maging Kristiyano, go ahead. No problem.
Pero iwanan mo yung mga resources mo sa sanlibutan. No? You can give your heart, go ahead. Pero yung pag-aari mo o yung mga resources mo, ibigay mo sa sanlibutan. Right? Yun po yung hamon po niya. Imagine, maraming mga flocks, maraming mga herds. At ito yung earthly position ng mga taong ito, yung mga tao. Okay? Dahil gusto po ng pero kay Moses at sa mga Israelites ay iwanan ang lahat ng kanilang mga resources sa bansang Egypt. Kaya nung marinig ni Moses po ito, no, kukunin namin lahat ang aming mga pag-aari. Wala kaming iiwanan. No? Kahit may katiting, ay wala kaming iiwanan. Kukunin namin lahat po ito. Because kailangan po namin po ito. Kailangan po namin ibigay po ito sa Diyos. Dahil magagamit ito ng Diyos for His glory. For the church. Gagamitin po ito. Sometimes, tayong mga Kristiyano, ay bumabagsak po tayo about this compromise. Okay? Tandaan po natin, yung araw po natin na ibibigay po natin sa sanlibutan. That's why sometimes sa mga Kristiyanong ligtas, nagagawa natin po ito. Iniiwanan po natin, ibinibigay po natin yung mga bagay na dapat para sa Diyos at ibinibigay po natin sa sanlibutan. At ito po yung nakakalungkot. Okay? Nakikinabang ang sanlibutan sa mga resources ng mga Kristiyano. Dapat maging katulad po tayo ni Moises. Dapat aayawan po natin na lahat ng mga bagay na pag-aari ng mga Kristiyano, dapat kasama po natin. Kung ikaw ay naging Kristiyano, dapat ibigay mo sa Diyos. Okay? Tandaan po natin, ang Diyos, kailangan niya yung oras mo. Kailangan niya yung talent mo. Kailangan niya yung tithes mo. Maya, dinadaan po natin po ito. No, iyan po yung totoo. Kailangan ng Diyos yung pera mo, yung tithes mo, hindi lamang 10%. No? Ibig sabihin, dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, dahil ikaw ay iniligtas ka niya, dahil sa iyong kagandahang loob, ay ibinibigay mo sa Diyos yan. Hindi sa sanlibutan. Okay? Ayaw ng Diyos yung 10%. Gusto niya 90%. Ito yung mga trap sa mga ibang simbahan. Give your 90% and God will bless you. No? Ito yung mga trap. Hindi po yun. No? Gusto lang ng Diyos yung bukal sa puso mo. Because alam mo na iniligtas ka, ay ibibigay mo yung nararapat para sa Kanya, para sa puso mo. Okay? So, biglang sabihin, ang Diyos ay kailangan niya lahat ng mga bagay po iyan. Okay? After all, kung talagang ayaw mo magbigay, walang problema. Hindi naman problema ng Diyos po yun eh. Ay, tinitignan lang talaga yung puso mo kung talagang nagbabalik ka ng gratitude sa nangyari sa'yo, di ba? We give because this is our gratitude dahil ikaw ay niligtas ng Diyos, di ba? Hindi ito sapat na. Okay? Hindi po ito, kumbaga sa ano, ay dadayain ka ng mga nagsasabi sa iyo. It's the matter of your heart. Kaya tayo po ay nagbibigay. Hindi sa sanlibutan po natin ibinibigay.
Okay? Tandaan po natin, we must be aware that we do not leave anything at all behind for Satan. Diyos. Oh? Ibig lang sabihin, ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng bagay para magamit. Okay? Don't let your resources used by Satan. Now, use it for the glory of God. Kaya dapat ma-avoid po tayo about this trap. Okay? Sometimes, ganun po ang thinking po ng mga Kristiyano. Tandaan po natin, yung mga resources po natin, nagbibigay lugod po sa ating sa Diyos. Your money, everything you have, okay, ay kapag inoffer po natin po ito sa Diyos, ay nagbibigay ng kaluguran para sa atin. Tandaan po natin mga kapatid. No? Iniligtas ka. Iniligtas po tayo. Ay? Sa abang kalalagayan po natin. Iniligtas ka dahil alam ng Diyos ay mapapahamak ka. Kaya ibinigay si Kristo sa iyo para sa iyong kaligtasan. Di ba? Kaya nagagawa natin po yun. We keep it. No? We use it for the glory of God. Wala nang iba pa. Sometimes kasi, dinadaya pa ang Kristiyano, sige, magbigay ka. Ginagamit po nila ang mga ibang, lahat ng mga verses para lang, yun kasi yung target po nila. Magbigay ka na magbigay, and the Lord will give you. Sometimes, natatrap po tayo po doon. Pero kung talagang ikaw ay totoong Kristiyano, yun po ang intention po natin. Ginagawa po natin po yun because we want to glorify God in our lives. Our resources, everything we have. Ino-offer po natin po para sa Diyos po yun. Okay? Free will po natin po yun. Para sa ating Panginoon. Sometimes, many people condemn churches dahil sa ganyan. Ayaw ko na simbahan ko yan. Binubutas ang aking bulsa. Every time na lang, lahat na lang na ibibigay. Kaya sometimes, tandaan pa natin, hindi naman kailangan ng Diyos ang pera mo. Hindi naman niya kailangan po yan. Kaya lang, of course, kailangan po yan because may simbahan po tayo. Church needs money to operate. Di ba? Kailangan po natin yan. Kailangan po ng simbahan po yan. Kaya ang pagbibigay talaga ay free will po natin po yun. At dahil dito, because of gratitude, ay nagagamit po at naibibigay po natin po gatong ito. At isa pa, of course, if we are considered as a gift, no? Di ba pag binigyan ka ng gift ng isang tao, magbibigay ka ng late na. No? Kristiyano pa kaya? Right? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, may mga bagay din na dapat po natin bigyan ng pansin. Kaya again, don't let the world have your money, your attention, your time, your children, everything. Kailangan, lahat po yan ay wag natin ipagkakaloob o ibibigay completely for the use ng kaaway. Dapat para sa ating Panginoon. Kaya nga pinag-uusapan po dito, where is your heart? Nasaan ang puso mo? Nasa sanlibutan o nasa Panginoon? Right? Or kanino man ay dapat ibigay po natin. Right? Huwag tayong makipag-compromise. Huwag tayong makikinig sa bargain kung saan ino-offer ng demonyo para sa atin.
Di ba? Baka mamaya ma-trap po tayo. Like Esau, no? Imagine, ibinigay po yung kanyang birthright. Dahil may bargain na pinag-uusapan. No? Isang baliw na tao lamang na ibigay mo yung birthright mo, isang kabaliwan po yun. At hindi niya alam ang significant po no. Okay? And what happened? He paid a terrible price because he despised his birthright. So, ganyan po tayo, mga kapatid. No? So, don't make a deal. Don't bargain. Don't listen the bargain of the world. Don't let your testimony traded. No? Huwag mong i-trade yung good testimony po natin sa mga bagay. With this, wala namang pangako o empty promises. Di ba? Huwag natin i-trade po yung mga magagandang nakumpisan mo bilang mga Kristiyano. Right? Huwag po natin papakinggan anumang bargain deal na ibinibigay ni Satanas para sa atin. Why? Because God wants us to enjoy our salvation. Kaya huwag natin i-trade ko sometimes. Ito-trade ang kaligtasan din. So, ibang bagay, di ba? Imagine, ini-enjoy pa nila ang sanlibutan kasi kaligtasan na kanilang tinanggap. That's why, Christian, don't fall. Huwag tayong babagsak sa mga taktika o mga tricks ni Satanas sa buhay po natin. Okay? Huwag po natin papayagan yung mga precious promises na ibinigay ng Diyos po sa atin sa gawin ng sanlibutan. Don't bargain your Christian. Don't trade your Christian. Don't deal your Christian. Huwag po natin pababayaan po ito. Huwag tayong masilo sa mga patibong ng kaaway sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Right? Kaya huwag mong pagpapalit ang kaligtasan. Huwag mong sabihin, huwag mong babahiran ang buhay Kristiyano sa pamamagitan po ng offer o bargain ng sanlibutan. Tayo may manalangin. Salamat po Diyos sa mensahe naming napakinggan. Ay isa po itong paalala po sa amin that as a Christian, Lord, marami po kaming tatahakin. Maraming mga offer, maraming mga compromises, maraming mga bargain, maraming mga deal sa buhay po namin upang kami po ay masilo sa mga ganitong bagay. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na magiging aware kami sa mga bagay po ito. Dahil ito po, hindi po ito ang intention mo sa buhay ng isang Kristiyano. Ang intention mo po, Panginoon, ay mapuno po kami, mapuspos po kami ng banal na Espiritu sa buhay po namin. At magiging biyaya po kami, pagpapala po kami sa kapwa po namin. Kasi sila po ay nakamatsyag po sa amin. Ang sanlibutan ay minamatyagan po kami. At maraming mga bagay kung saan ay nasisilo ang mga Kristiyano. Dapat, Lord, makita po namin, magiging aware po kami sa mga bagay na nangyayari po sa buhay po namin bilang mga Kristiyano. At ito po yung nais mo po, Diyos, na mananatili po kami sa mga bagay kung saan ay ibinigay mo at ipinangako niyo po sa amin, especially, Lord, sa aming kaligtasan na saan ito po ay dapat po namin i-enjoy. Dapat po namin magwardyahan, Lord. Kaya salamat po sa paalala sa gabi pong ito. At alam po namin, Lord, na kung wala po ito, wala po itong kaligtasan po ito, malamang po Diyos, nandyan lang po kami sa sanlibutan.
mananatili po kami dyan. Kaya salamat po sapagkat kami po ay iyong binawi po Panginoon sa kalalagayan po yan. Kaya salamat po at patuloy Diyos na palakasin mo po ang iyong mga anak, palakasin mo po Diyos ang kanilang pananampalataya upang sa gayon Diyos ay hindi po sila masilo sa mga patibong ng kaaway with si Satan po Panginoon. Kaya salamat po Diyos, pagpalain mo po nawa Panginoon ang mga natitira o pananang gawain. Pamidalahan sa pangalan ko ni Jesus. Amen.